Kamusta mga drawing? Alam nyo bang hindi pa natatapos yung bangkingan? Dahil nandito na ang isa sa pinakamalupit na merch na pwede nyong masuot. Kasama natin ang De Balaker na isang international motorcycle group na against sa mga kamote riders. Si Joshua Malaki na sobrang solid na artist ang gumawa ng design para sa shirt. Napakaangas! Pagsuot mo ito sa ride. Meron itong off-white colorway para aesthetic din tayo. Limited edition lang to at available na ito sa Shopee. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa taplano. So alam nyo na, add to cart na! Hi, I'm Allen and welcome to Di Na To Drawing Podcast, episode 54. And today, pag-uusapan natin naman ngayon yung napapanahong film. And bala ko kasi, ang title ng segment nito, lalo na yung mga gusto kong i-review or basta about pop culture, about fandom, comics, ano pa ba? Basta yung mga geek stuff. Gusto ko sanang title ng segment is Geek Speak. Kaso meron ng may-ari nun. Kaya Geek Out na lang. Geek Out segment. Na pag-uusapan natin yung mga all things fandom, pop culture, comics, yung mga ganun. So, wala lang. Pang hayahay pod lang. Kasi, parang ang saya din kasi mag-usap. Lalo na pagka bago pa yung movie or kakalabas lang nung movie. Ang sarap kasi pag-usapan. Lalo na yung pagka sobrang anticipated nyo ng friends nyo, ng mga tao na parang nag-geek out din sa mga details, sa mga kung ano nung nangyayari. And today, kita nyo dun sa teaser natin sa Di Na To Drawing Facebook page and IG, pinost namin doon yung mag-deep dive kami sa movie na Deadpool versus Wolverine. And mamaya may kasama tayong friend na magre-review dito sa Di Na To Drawing Podcast. And ang masasabi ko lang dito, sa mga hindi pa nakakanood, spoilers ahead. And sorry kung hindi nyo ba napapanood. Panoorin nyo na lang yung episode kung gusto nyo or gusto nyo marinig yung opinion namin after nyo mapanood yung movie. Kasi ang daming nangyari dito sa movie nito. Kaya mas magandang panoorin nyo muna yung movie. So, yun. Without further ado, pag-usapan na natin with Kaloy. Ayun. Live na tayo, Kaloy. What's up, mga drawers? Kamusta mga drawing? Ayan. Good evening. Ayun, shoutout sa mga sa 3K viewers natin sa Facebook. Share nyo rin kasi di pala pag mamaya may makanood ng spoilers. Oh, mas spoiler. Basta spoiler alert na. Konti-konti lang. Pero kung deep dive, wala na. Bahala sila. Wala na. Alam naman nilang mangyayari dito sa episode mong to eh. And shoutout 5K viewers. Yan. So, Kaloy, ayan, siguro naman napanood mo na. Okay. Baka napanood ka. Baka torrent lang to. Mga hirap ganyan. No? Pagka hulaan mo yung movie. Kung ano nangyayari. Ayan, shoutout L. Ay, napanood mo na ba, L? Baka hindi mo pa napanood, Panoorin mo na. Napanood, Bago recording mo na. Panoorin yung podcast. Kasi mas spoil talaga kayo. So, unang tanong siguro, no? Ayun, napanood na daw ni El, sakto. Tingin mo, anong rating mo dito sa Ay, bye.
Ano rating mo dito Simulan mo na sa bye-bye. sa Deadpool versus Wolverine? Well, para sa akin, 8 out of 10. Hindi, maganda siya pero pang Deadpool lang talaga siya. Considering part na siya ng MCU. Parang bitin yung pag-explore dun sa bagong part ng MCU. Kaya 8 out of 10. Pero good siya, good. Sa akin din, mga ganun, 8 or 8.5, mga ganong siya. Ganong rating sa akin. Ayun, si L, 8.5 din. Kasi parang ang ganda lang na kung i-compare mo sa Deadpool 1, Deadpool 2, kumbaga yung tone ng Deadpool nun, maganda siya, maganda yung tone niya. Pero kita mo yung parang may constraints, may restriction. Siguro hindi niya magawa yung dapat talaga gawin ng Deadpool. Medyo medyo controlled. Okay naman yung ginawa nila. Controlled pa rin, pero okay pa rin. I mean, parang, kumbaga yung grasp nung pagka-Deadpool niya sa 1 and 2, medyo pigil pa eh. Nag-tone down ng content. Oo, kasi dito, parang only budget yung Disney. Only budget yung Disney eh. Kaya... Kumbaga yung cameos nung sa 2, yung X-Men na nasa likod lang niya nung nandun siya sa X-Men house. Parang reused shot lang yun eh. Parang wala talaga dun yung X-Men. Sinaran lang nila yung pintuan. Pero dito, nakipag-interact talaga yung mga cameos sa kanya eh. Tapos tawang-tawa ako, di ba lagi niyang sinasabi sa Deadpool na kaya walang X-Men kasi hindi kaya ng budget. Oo. Wala siyang nasabi ngayon na gano'n. Ano sabi niya lang yung kay Magneto. Yung kay Chris Evans. Kay Chris Evans din. Oo, kay Chris Evans. Yung binoblow up niya raw yung budget kaya pinatay. Grabe. Pinatay. Bigla may sensor. Dito kasi, ang masasabi ko kasi, yan, spoiler ahead na sa mga viewers natin or kung sino man makikinig ng podcast. Spoiler Spoiler. Kanina pa natin sinasabi yung spoiler. Sa title din. Wala magre-reklamo. Ayun, yung masasabi ko talaga dito sa movie, Cameo Fest eh. Ang ganda nung atake ng cameos. Hindi siya pigil, hindi siya no? Kumbaga kung compare mo siya sa cameo ng No Way Home. Sa No Way Home kasi, yung nostalgia mo sa Spider-Man lang. Dito, kumbaga kinameo niya halos lahat ng Fox characters. Pinasok na nila sa MCU. Parang ito talaga yung unang movie na ng MCU, ay ng Disney Fox eh. Gumawa ng entry. Kaya parang mas fresh siya kumbaga sa No Way Home. Tsaka kung titignan niyo yung siguro sa future movies, 'di ba nga dahil binili ng Disney yung Fox. Dati 'di ba 20th Century Fox. Wala na 20th Century Studios na yata 'yon. So, wala. Kung na-buy out sa void na rin 'yan eh. Nabili na ng Disney kaya wala na. Kung titignan niyo yung mga intro. Tsaka yung 'di ba sa trailer pa lang, makikita mo yung logo ng Fox na nakalubog doon sa nakalubog void. Na. Yun, kahit walang spoiler, makikita naman sa trailer. Kita naman sa trailer yun. And maganda kasi doon, binigyan talaga nila ng DP homage doon sa Fox Studios na sila yung nag-brought up ng X-Men, ng Deadpool, Fantastic Four. Na talagang nila. Binigyan nila ng importansya din. Oo. Di ba yung sa dulo, instead na post-credit scene na parang mga flashback nung mga behind the scenes ng unang movies ng di ba? Ng Fox. Ang ganda nung homage talaga. Ano ba? Yung kasi dati 'di ba lagi niyang tinitis si Hugh Jackman sa kahit wala pang ganitong 'di ba? Ganitong movie na niluluto, lagi niyang tinitis. From Deadpool 1 eh. Oo, Deadpool 1 pa lang. Inaano niya na si Hugh Jackman na parang what if pagka nag-collab tong dalawa, pagka nagsama tong dalawa.
feeling ko dinala din ni Ryan Reynolds no. Kasi parang binuhat niya yung na para mapunta talaga si Hugh Jackman dun sa Kasi dati alam ko, hindi naman dapat talaga magkaka-Deadpool eh. Parang, wala talaga eh. Parang pinilit lang ni Ryan Reynolds yung Deadpool 1, tas pumatok. Tas ito na, sunod-sunod na siya. Oo. Pinilit niya lang. Ang nabasa ko, nahirapan talaga sila mag-story kung anong i-story sa Deadpool movie. Tapos, kahit nung nasama na si Wolverine, hindi nila alam yung gagawin nila. Which is, kaya parang few scenes lang sa gantong area, tas next gantong area. Hindi ganun kalaki yung naging storyline. Ang maganda dito, pinagkumpara ko yung Multiverse of Madness sa Deadpool dito, sa Deadpool 3. Iba yung atake ng cameo ni Deadpool compared sa sa tawag dito, Multiverse of Madness. Siguro dahil may nostalgia effect, tsaka magugulat ka, hindi mo expected na nandun sila. Sa Multiverse medyo may pagka di ba? Ang Multiverse, parang, kasi ini-spoil na agad sa trailer lahat ng nag-cameo eh. Parang yung, ang tawag doon? Sila, Miss Carter? Illuminati. Parang na-spoil na agad sila sa trailer. Dito kasi, hindi expect na lalabas yung iba. Which is, yung mga nawala ata. Na-DC ka ba, Kaloy? Lumang movies. Yun na. Lolo? Na-DC ka yata. Na-DC ba ako? Ayan, sige. Balik na ako. Try mo nga ulit. Ayan. Ako ba? Ayan, okay na. Ano yung sinabi mo nung last? Yung nalimutan ko na. Hindi, pero kasi, yun din sabi ko, yung parang cameo dun sa Multiverse of Madness, parang masabi lang na ay, lagay natin dito para may ma-hype lang yung tao. Dito kasi, surprise talaga sa akin eh. Kasi wala ko idea. Yun nga eh, walang idea. Yung mga tinapon na movie nga. Di ba? Ng Fox. Parang magbigay na tayo ng pangalan. Ayan. Ano ba yung mga mga notable scenes sa'yo sa Deadpool? Yung una, hindi ko talaga namukhaan agad. Cavill. Si? Henry Cavill. Si Henry Cavill. Grabe yun. Doon sila nag-introduce ng Wolverine na hindi si Hugh Jackman. Yun nga eh. Nagulat din ako doon. As in, di ba, nanood ako sa sine. Ang pangit lang ng experience ko kasi parang ang dead nung crowd. Sabi ko, ano yun? Parang ako lang yung humihiyaw. Parang yung kay Henry Cavill pa lang, parang ako lang yung, uy, agad. Tapos yung mga katabi mo, Walang pake. Hindi alam. Ano ba to? Sabi ko, pangit naman nung ko. Pagka nanonood ako ng Marvel, usually, di ba, usually, mga tao, naghihiyawan yun eh. Oo, fan. Kasi fan. Buhay ewan talaga. ko for some point na parang, nung time na yan, parang, ang corny nung crowd. Baka kasi, hindi mo siya talaga agad mamumukaan eh. Hindi kahit yung ibang scenes. Mawari yung kay Chris Evans. Sabi ko, bakit hindi kayo Chris Evans yun. Yun pa lang eh. Nagsalita pa lang siya sa taas eh. Ay, alam ko na kung sino. Ay, hindi ko pa alam siya. Hindi ko pa alam siya yun. Nabosesan ko kaagad eh. Pero yung sabi, Avengers. Tapos, play mo. Ay, gulat ako doon. Ayun nga, yung kay Henry Cavill, hindi ko siya namukha nung una kasi, Nakatalikod. Tsaka iba yung buhok. Iba yung buhok. Nagulat din ako dun. Pero at least, parang nag-introduce sila ng ibang Hugh Jackman, no? Na pwedeng, Hugh Jackman, na Wolverine, no? Na pwedeng pumalit. Ang rumors lang daw, siya daw yung magiging MCU. Na Wolverine. Pero parang ang hirap no?
Ewan ko, binalik na nila si Hugh, ba't di pa nila ituloy? Yun nga eh. Yun nga eh. Kasi siya talaga yung perfect Wolverine ever since eh. Hindi. Ano na yun eh. Na-build up niya na yung reputation. Oo, andun na eh. Pero iba pa, oo. Pero na-build up na niya eh. Feeling ko pwede siyang variant sa Secret Wars, ganun. Baka. Pwede, di ba? Pero yung sa siya pa rin talaga dapat. Siya pa rin. Yung main yun nga, yung sabi mo kanina, yung kay Chris Evans, isa sa mga notable scene sa Deadpool, yung tawa-tawa ako yung parang sabi ni, parang gino-joke agad ni Deadpool nang napunta sila sa Void na Mad Max Fury vibes daw yung yeah. Parang tanga talaga yung mga Mad Max talaga tas Mad Max yung galawan nila, pati yung mga sasakyan. Pati nakasakay. Nakasakay. Tawang-tawa ako dun eh. Tapos parang nung pagbaba pa lang, hindi ko pa alam na si Chris Evans. Tapos yung pag gano'n niya nung cloak niya, tayo na paano ako eh, oh shit! Parang nangayayat nga siya eh, no? Oo. Si Chris Evans. Agulat ako doon, grabe, sabi ko. Kala ko nga si Cap talaga eh, ibang variant. Kala ko Cap talaga eh. Kaso, paano naman napunta si Cap sa Void? Yun nga eh. Parang ang hirap maging masama ni Cap na magkaroon siya ng Bihira. 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 Parang si Wolverine nga daw, di ba? Parang wala pang naging Wolverine sa Void. Wala pa, siya pa lang. Siya pa lang. Kamali. Tapos yung anong notable scene sa'yo sa Tawa-tawa ko yung yung Stay Closer, yung niyakap niya si Chris Evans. Stay close. Talaga eh. Comic accurate si Deadpool eh. Yung ganda ng pagkakakas sa kanya. Oo. Ibang klase yung Parang talaga, kuhang-kuha talaga nila yung Deadpool na. Tapos nung nag-Flamon si Johnny. Tawa-tawa ako na eh. Maling-mali siya eh. Kala niya si Captain America eh. Tapos tawag dito, yun nga eh, di ba yung parang same silang madaldal. Kung din siya eh, kung titignan mo yun sa comics or kahit yung sa movies, madaldal talaga si Johnny Storm. Oo, ganun talaga siya. Ganun pala talaga siya na parang yung sinabi ni Deadpool nung bago siya patayin. Kala ko binibiro lang ni Deadpool. Kala ko rin binibiro eh. Yung pala. Totoo talaga. Sinabi niya pala talaga lahat. Dami pala talaga niya. Ang ang napansin ko lang din dito sa movie. Kaya siya sa akin hindi siya abot ng 10 or something ganun. Kasi kung titignan mo yung mga villain na feeling ko dito nag-struggle din yung Marvel after Infinity War sa Endgame. Wala silang makuhang good villain na talaga. Hindi na nila ma-scale up, 'di ba? Kasi si Thanos yun na eh. Parang na eh. Ang laking threat na eh. Ang hirap na i-build up. Okay sana yung kay Kang. Kaso sa nangyari sa sa actor na tinanggal na. Kaya salbahe din kasi yung actor eh. Nakita mo yung yung next movie na. Tinanggal na nila yung Kang Dynasty. Wala na. Tinanggal na talaga. Nakita mo yung next. Oo. Yung Doomsday. Doomsday tsaka si Doom na talaga. Si Doom naman dapat talaga, 'di ba? Oo, pero hindi ko feel na si RDJ yan Doom. Ang bala ko lang sa kanya parang kahit variant lang. Mukhang variant siya eh. Oo. Pero hindi ko pa rin feel kahit na variant siya eh. Parang ewan ko, na tumatak na kasing Iron Man siya eh. Pero tingnan natin. Kaya nga eh. Kaya feeling ko kaya niyang i-act out yung threat ni Victor Von Doom. Pero parang sabi ko parang sana may ibang actor pa na kayang i-pull off. Kasi iba pa rin yung RDJ eh. Diba? Oo, iba pa rin yung impact niya eh. Iba pa rin eh. So, parang ang hirap. Gusto ko variant lang siya. Ayoko siyang Mukhang variant lang siya. Or kung titignan mo, pwede rin sa sobrang laki ng babayad nila kay RDJ, tingin mo iba variant lang yun. Feel ko
sa laki ng ibabayad nila, siya na talaga magiging big bad sa iba pang movie. Yun nga eh, kasi parang ang hirap gawin siyang variant na malaki bayad. Hindi sulit. Hindi sulit. Kung pang isang movie lang, hindi sulit. Pero ito nga, 'di ba ang struggle ng Marvel lalo nung Phase 4? Kung updated ka ba nung sa Phase 4? Oo. Napanood mo halos lahat? Lahat ng content naman pinapanood ko lahat eh. Lahat ng i-release, pinapanood ko. Kasi baka lang may mangyaring kakaiba. Pero wala pang nag-i-impact talaga. Yung yung series, pinapanood mo rin? Pinapanood. Mga series. Ang hindi ko lang napanood, yung Echo, tsaka yung Skrull, Secret Invasion ba yun? Yung Echo, hindi ko pala, yung dalawa na lang, hindi ko napanood yun. Yung Skrull napanood ko. Yung kay Nick Fury? Oo. Hindi ko matapos Hindi ko ganun kagusto eh. Parang dragging na sa akin eh. Oo. Hindi ko na kaya. Yung Loki napanood mo? Maganda yung Loki. Yun ang, the best. Ang mga nagustuhan, mga nagustuhan mo sa Phase 4 na movies tsaka series? Simula kailan ba ang Phase 4? Scarlet Witch. WandaVision. Uy, may bago kaming merch para sa mga mahihilig mag-drawing. We're bringing back Baybayin na isa sa mga OG ng Ancient Scripts. In collaboration with Lloyd Zapanta, isa sa mga baybayin gods at type artists dito sa Pinas. Pagsuot mo to, parang nagiging kapartner mo na ang kasaysayan. Make your ancestors proud. I-represent ang atin pero make it aesthetic. Makabayan pero drip. Meron itong 2 colorways, black and white shirt. Available na ito sa Shopee para kaya mo na bumili at the palm of your hands. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Adudu karte! Nagustuhan ko yung WandaVision. Ako rin, gusto ko yung WandaVision. Tapos, yung Falcon. Nagustuhan mo yun? Kasi introduce kay kay Falcon as Captain America. Ako hindi ko nagustuhan. Yun yung pagpasa ng torch eh. Yun nga. Pero hindi ko talaga trip eh. Para wala lang. Parang ang pangit ng kalaban. Pero hindi sa kalaban eh. Parang nagustuhan ko siya kasi doon pinakita yung full costume ni Falcon. Gets. Pero ang di ko kung paano niya ma-handle yung mantle. Captain America. Yung mantle ng Captain America. Dahil nasa lalabas na movie ngayong Yung may bago nga. Feeling ko parang action type siya eh, no? Parang action genre lang na. Doon pa si Red Hulk. Kaya parang tanda na ni Harrison Ford. Parang di ko... Tanda ni Harrison Ford. Grabe. Parang naawa ako as artista siya. Tapos gagawin pa Red Hulk. Magkano kaya binayad sa kanya? Kaya may sabi ko, pwede namang ibang Thunderbolt Ross na na kaso siya na yung dati eh. Alam ko siya yung dati, di ba? Siya ba yung dati? Yung sa kay Norton? Edward Norton pa? Di ko pala sure. Di ko na maalala. Pero grabe, tandaan niya na parang paano yung future movies na may Red Hulk? Di ba, tanda na niya? Kaya pero niya ang active niya dun sa sa Comic-Con, no? Oo, sa Comic-Con. Which is hindi naman siya nagagano. Kaya sabi sa comments, ang laki daw ng binayad sa kanya. Para mag-out ng gano'n. Kahit naman CGI, pero tanda na. Kumbaga, hindi na dapat. Ano pa ba? Moon Knight, nagustuhan ko. Moon Knight. Moon Knight, maganda. Kaso, maganda. Sila sabi nila, wala raw season 2 eh. Baka movie ng next. Hopefully. Kasi, tinapos nila dun sa pangatlong, personality. Oo, personality, tas puputulin na lang nila. Hindi daw ata kumita halos eh. Yeah. Pero yung gusto ko yun. Nagka-movie pa. Gusto ko yung Moon Knight. Mas gusto ko yung Moon Knight. Ayoko yung Marvels.
Ayoko rin. Thor Love and Thunder, ayoko din. Medyo may lang yun eh. May, ganun lang. Guardians, gustong-gusto ko. Naiyak ako dun eh. Ano pa ba? She-Hulk, pangit. She-Hulk? Medyo binaboy nila yung dulo. Kumbaga, ang ganda na nung pacing. Tapos biglang binaboy yung script. Yung pacing nung... Hindi. Ang ano kasi ni She-Hulk din, parang nagpo-fourth wall. Pero... Hindi ko pero hindi ko feel yung ganun niya eh. Parang... Kulang, oo. Pilit? Pilit ba? Yung parang pilit. Sino ba to? Miss Marvel, hindi ko masyado trip. Hindi ko rin ka. About, Black Panther 2. Meron ba? Yung 2. Yung 2 feel ko naging tribute. Pasa lang talaga ng mantle. Oo, ganun lang. Kaya parang melang din yan eh. Quantumania. Quantumania. Di ko rin... Okay sana kung tinuloy nila yung Kang story. Pero wala na. Yung Kang story. wala na. Ano pa ba? Yun na yun eh. Yung mga yun na yung mga phase 4 na movies. Ito lang talaga. So, balik tayo sa Deadpool. Kaya nagka-Marvel fatigue talaga yung mga tao. Tsaka feeling ko ang naging problem ng Marvel tsaka MCU. Kasi 'di ba, ang daming movies tapos series. Hindi na maka-keep up yung tao kung ano nangyayari. Tapos pag manonood ka, wala kang idea kung sino yung mga yon, sino yung ngayon. Wala na eh. Sa sobrang lawak na nung ng movie, nung universe. Ang dami ng dami ng characters, dami na. Hindi na maka-keep up. Ang feel ko masyado nilang pinipilit yung multiverse. Oo, simula ng multiverse saga. Kaso, ano ba sa tingin mo? Kunwari, after Endgame, saan ba pupunta yung plot? Di ba multiverse pa rin? Parang, dun na eh. Secret Wars. Feeling ko kasi, naging greedy sila masyado. Feeling ko. Masyado nilang nirush nga. Oo, nirush kasi nila. Yung parang di na nila pinag-isipan yung gusto lang nila kumita ng kumita. Kasi yung Multiverse of Madness, pwede mas maganda na hindi si Scarlet Witch yung kalaban eh. Oo. Kaso doon yun yung ginawa nilang story. Yung Multiverse of Madness, akin pasado na eh, pero hindi pa rin hindi pa rin siya pasok sa Yung No Way Home nga, ay Homecoming ba yun? Ano ba tama last? No Way Home. No Way Home. Sa akin parang lang eh. Fan service eh. No Way Home fan service talaga. Kasi ang babaw eh. Bad trip ako dun eh. Ang daming pwedeng mangyari. Ako gusto ko siya kasi nagsama-sama yung tatlong Spider. Gusto ko siya pero parang hindi siya ganun ka kumbaga ayun na eh, parang na dapat yun eh. Silang tatlo na yun eh. Cool. Hindi, pero kung iisipin mo, yung sa No Way Home, kumbaga 1, 2, 3, 1, 2 na Spider-Man, parang spoon-fed si Peter Parker. Gets. Sa 3, siya lang mag-isa. Doon na magsisimula yung storya niya as Peter Parker na Spider-Man. Siya talaga. Naghihirap. Oo. Siya yung gagawa ng suit niya. Kasi lahat nung 1, 2, bigay sa kanya eh. Tony Stark, sponsor. Bigay lang. Lagi naman mahirap si Peter Parker dati. Di ba sa comics? Di siya, parang siya lang talaga. Independent siya. Tanggal-tanggal lang lagi siya ng mask na parang walang consequence yung pag pinamigay niya, identity niya. Sa No Way Home, yun talaga. Doon talaga parang niya yung doon niya nalaman yung consequence lahat ng actions niya. Yun nga. Kaya mas okay sa akin yung yung No Way Home. Yun yung yung parang sabi ko, ang refreshing ng Deadpool versus Wolverine. Kasi parang same formula all throughout sa Phase 4. Na kunwari sa Thor and Love and Thunder, sino yung kalaban niya? Si Gore. Ang ganda ng kalaban na yun sana. As in, sobrang open na yun eh. Kaso wala eh. Pinilit eh. Ni-rush eh. Sabi ko, grabe, sayang yun. Sayang. Hinayang ako doon sa villain na yun.
Pero, okay lang din naman. Hindi ko lang alam saan, siguro nga, in the near future, kasama na si Deadpool, iiyakan nga siya ni Thor. Ay, iniiyakan siya ni Thor. Feel ko mangyayari yun. Sa ano, parang siguro, no? It's either Secret Wars. Yun. Baka sa Secret Wars. Secret Sana Wars. ipasok nila si Deadpool talaga sa feeling ko naman, no? Sa sobrang, kung makikita nila yung sales pa lang kung business side yung ano, feeling ko ipipilit nila ipasok si Deadpool eh. Panalo agad sila sa lahat ng Marvel movies na nilabas. Panalo na agad sila. Pero hindi nila matatalo yung Infinity War, Endgame. No? Parang hirap ng Infinity War. Or either, ang gawin nila, wag nila i-rush masyado. Yung parang i-ano lang nila, step by step lang ulit na i-build up yung tao. Oo. Kasi parang di ba yung sa dati, 10 years din yun parang binild up mo 10 years yung tao. Saka nagka-Infinity War. Ngayon parang per year, ang bilis na pangyayari. Mini-milk lang talaga. Oo, ginatasan lang lahat Ginatasan lang lahat Pero ngayon, grabe, sabi ko, nung nag-teaser pa lang si Ryan Reynolds na kasama si Hugh Jackman, sa hotel yata yun. Hindi pa nga production yun Pinaka-mute na nagaganon sila. Tawa-tawa ko dun Sabi ko, grabe. Ano to? Tutuloy kaya to? Para ganun. Wala pa sinasabi nun Wala pa sinasabi. Wala pa. Ano nga nung nalungkot ako nung inurong yung yung premiere date. Ano to? Kasi 'di ba dapat mas maaga siya i-release yung Deadpool. Kaso nagka-strike nga nung mga yung nagka-strike sa Hollywood dahil sa mga kaya naurong siya ng 2 buwan ata. April ata dapat siya. Nalimutan ko na April ata or June dapat ang Tapos na-move lang siya ngayon July. Well, kaya yung mga, pero gusto ko yung parang lagpas fourth wall yung ginawa ni Deadpool Kasi yung fourth wall, kumbaga parang pag-uusapan lang yung beyond comics mga ganyan. Pero ginawa niya parang fifth wall na parang kasama na yung Disney, si Feige. Dami. Niloloko niya na lahat pati production Anong part ang nagustuhan mo dun sa yung montage? Ay, maganda yun. Yung Wolverine. Ang ganda sana kung pinakita kahit saglit si Hulk versus Wolverine. Yung di ba? May isang part doon na yung brown suit na yung brown suit. Si John Byrne ba yan? John Byrne ba? Nagawin nilang movie. Yun nga parang side di ba? Oo. Side movie. Kahit lang, Disney Plus movie lang na hindi naman. Na kahit lang, small feature lang na 30 minutes. Oo. Yung parang ginagawa nila sa Guardians of the Galaxy na Oo, di ba? May ganun. Sana gawa nila lang ganun. Para kasi napanood mo ba yung animated doon? Na ko lang, nabasa ko yung meron siyang animated movie. Hindi ko alam yung animated. May animated movie siya na Hulk versus Wolverine? Hindi ko pa nakita. Parang ganun din. Parehas lang. Pero ang ganda nun kung Sana kahit man lang nag-away lang saglit Mga kahit 3 seconds lang. Inulak lang siya. Sinapak lang agad Ano ba, ano yung pinaka-favorite mong dun? Variant? Wolverine? Sino ba? Maganda rin yung yung una. yung comic accurate height ni ni Wolverine, yung pandak. Sino una? Ay, yung pangalawa pala, yung parang siya, black and orange na yung nakasandal sa wall. Oo. Ano nga ba tawag na Wolverine? Basta malupit din yun nakita ko rin kanina Pati yung nasa X na, sa Uncanny Wolverine. Hindi ba si Old Man Logan yung isa dun? Oo. May Old Man Logan pa pala. Yung naka-shotgun. Si Dadgun lang siya. Nalala ko na yung nasa pader. Yung nakaitim. Yung nasa pader. May apoy-apoy yung scene. Angas din nun
ang yun ata yung first Wolverine na comics solo. Oo nga. Ata. Oo Siya nga. ata yun. Ata, oo. Ang pagkakaalala ko. Ano daw sa tingin nyo yung Fantastic Four new cast? Na or yay daw? Invisible Girl, okay. ko Ewan kay Pedro. Hindi ko feel si Pedro. Oo nga As Reed. Feeling ko, alam mo kasi yung Disney, medyo, di ba, pawok din kasi ang Disney, di ba? Na parang ginagawa nilang diverse lahat. Sino pa ba yung iba? Hindi ko feel eh. Si Pedro Pascal, si Reed. Si Pedro nga eh. Ako okay siya sa akin, actor, pero feeling ko Reed Richards, hindi ko trip. Sa akin lang Hindi po. Ewan ko nga rin eh. Akin kasi okay na si John Krasinski. Oo, sayang. Diba? Kaya niyang kampanan eh. Sue Storm? Okay. Parang okay siya. Sue Storm tsaka Janice Storm mukhang okay yung cast. Dating hindi ko pa nakita. Si Ben Grimm, mukha namang, kasi magiging bato naman siya. Magiging bato naman siya eh. Wala nang. Pero ewan ko, feeling magaling naman si Pedro Pascal. Wala naman ako hate sa kanya. Oo. Hindi ko lang siya feel na Reed Richards. Hindi ko nga lang siya feel na Reed. Oo, yun lang. Pero magaling siya. Balik na lang siya kay Joel. Hindi ko alam bakit ganun. Hindi ko rin, feeling ko, sa susunod na, di ba inintroduce na nila yung X-Men? Ewan ko paano nila ipapasok yung X-Men sa MCU. Kung paano. Inano na yun eh. Nakalimutan ko sang show or movie. Ano yun, yung nag-snap si Thanos? Yung ganun? And then, may cosmic energy? Hindi ko alam kung sa Marvel yun or sa iba. Parang ine-explain na yun sa dugo niya parang iba, more of a mutant genes daw something. Saan? Nabanggit. Hindi ko maalala kung anong movie. Kung The Marvels ba or paano sila lalabas sa MCU? Hindi parang sa 616. Parang minention lang yung yung oo, alam ko yun. Genes. Kay kay Kamala Khan sinabi na mutant siya. Kay Kamala ba yun? Marvel nga, kay Marvel. Oo, sinabi sa series yun na mutant siya eh. Pero, ang weird, parang hindi naman siya mutant ba siya? Hindi. Diba, ang alam ko kay Kamala Khan, parang may cosmic energy siya eh. Na Yung dito sa sa TV show. Pero ang alam ko kay Kamala Khan, siya eh. Parang nag-mutate din yung genes niya kaya kasi hindi dapat ganoon yung power niya para siyang sa Elastic Man daw. Oo. So, parang yun yung mutant genes niya na naglumabas lang after yung may parang accident na nangyari sa Avengers meet-up. Parang ganoon. Pero ayun, di ko sure kung paano nila i-integrate yung Feeling ko kasi, tingin mo ba, gusto mo i-recast yung X-Men? Ang hirap eh, no? Hirap eh. Ang dami na kasing movie na si McAvoy yung Dami na eh. Ang hirap i-recast ng X-Men. Yung bagong X-Men na recast. Yung iba siguro pwede yung Batang Cyclops. Yung mga side, pwede. Pero yung Magneto tsaka Charles? Parang hindi, no? Ang hirap. Parang ang hirap eh. Sila pa rin. Sila pa rin siguro. Sana. May minention na bang X-Men movie? Wala pa. Pero feeling ko dahil naging successful yung yung X-Men na Deadpool versus Wolverine. Feeling ko gagawa sila in between ng yung timeline.
Ano pa bang ano? Isa pa sa ano, yun nga, hindi pa natin sabi yung mga cameo. Ayun, balik na tayo. Lumayo na tayo. Lumayo tayo, naging Marvel issue na eh. Sinong favorite mong cameo? Una si Johnny, si Chris Evans, si Johnny Storm. Tapos, sino? Gambit. Tsaka si Blade. Gambit din ako eh. Gambit. Love it ni Gambit. Comic accurate eh. Grabe. Yung concept niya comic accurate. Kahit yung galaw niya, natlupitan ako eh. Oo. Ano yun eh? Kumbaga na parang finish na yung movie niya dati. Tapos canceled movie siya. Kaya refreshing makita siya doon na at least na-reprise niya yung role niya as Gambit. Sana nga bigay, kahit pa paano, kunwari di ba yan, kung papadala sila sa universe nila, sana siya na yung gawing Gambit na, no? Di ba? Ganda nun eh. Ang galing. Nagustuhan ko yung Gambit niya. Yung part na yun yung hindi ko ina-expect. Ako din, wala akong ina-expect. Hindi ko ina-expect na lalabas si Elektra. Si Elektra, alam ko. Kasi nakita ko yung pangalan eh. Si Bitoy nagsabi nun eh. Hindi ko alam eh. Elektra, Blade. Si Elektra lang alam ko na magka-cameo. Pero hindi ko alam si Blade. Wala si Wesley Snipes, nagulat ako nandun eh. Oo nga, gulat din ako eh. Kala ko ang ilalagay nilang Blade. Yung unang pumasok Blade, kala ko yung yung bago nila. Yung bago na, oo. Pero hindi, si Wesley Snipes pa rin. Ang lupit eh. Tawa-tawa ako yung are you retired? Retarded yun. Magkakarinig. Tama, anong masasabi mo pala sa mga yung laban lagi ni Wolverine tsaka ni Deadpool? Ay, nagpapaguran lang siya. Oo. Gusto ko yung car scene. Yung car scene lupit. Parang di naman sila namamatay, pero tinali lang siya. Para saksakan na nasaksakan. Di maganda yun eh. Maganda yung na yun eh. Gusto ko yung pag laging kinukuha ni Deadpool yung maliit yung knife. Pero baby knife! Oo, yung baby knife. Baby knife! Tuwa ako sa action scenes dito. Kasi parang well-coordinated, yung well-choreographed. Ang ganda eh. Sabi ko, ang gandang rated R film na sobrang gore yung Lalo na yung unang fight scene nila sa Void. Snow. Hindi yung unang laban nila bago dumating yung mga Mad Max. Oo, isa pa yun. Yung si Wolverine umastang talaga Wolverine yung gumagapang. Ang ganda nun eh, ganda nun. Tuwa ako. Pag ganun niya, tas gumapang parang wala pang ganun eh, di ba? Hindi pa naging ganun yung... Hindi gaano eh. Mayroon ganun konti sa Logan. Oo. Pero yung ganung wala eh. Wala pa. Kaya tuwa ako dun eh. Sa scene na yun. Sobrang ganda nung scene na yun. Kaya Kaya nakakainganyo bumili ng mga laruan na detail. Pero ganda. May nakita talaga ako parang Hot Toys eh. Tas Wolverine, Deadpool. Pag nakita ko, send ko sa'yo yung... Hindi siya Hot Toys eh. Pero nagaganda. Dalawa lang ang kumbaga... License? Iba ang price point ng Marvel Legends. Pero yung kung mas detailed na na laruan, it's either Hot Toys or Figure Arts ang next na para hindi sa akin. Yata yun eh. Hindi yun yung brand na nakita ko. Pero detailed din. Send ko talaga sa'yo pag nakita ko. Ganda. Kamusta mga may hilig mag-drawing? Andito na ang pinaka-inaabangang merch ng Di Na To Drawing. Saktong-sakto ito para malaman mo kung drawing talaga yung tropa mo. Kasama si Kenzero Art na isang artist at TikTok superstar, siya ang kakolab natin sa design ng pangmalakasang shirt. Meron tayong beige white at emerald green, syempre para may choices kayo. Available na ito sa Shopee para talaga sa mga may hilig mag-drawing, including you. Kada quarter pala ng taon, fingers crossed, pati tuloy ako naging drawing na.
meron tayong artist na i-collab para sa gagawing merch. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay dapat sa papel, hindi sa plano. Add to cart na. Tas sobrang open ng Cassandra Nova. Doon ko lang siya nalaman doon ko lang siya na-encounter. Kaya hindi ko alam kung ganun ba talaga yung powers niya or kasi kaya siya nasa void kasi malakas sobrang OP niya. Pero kung comic accurate na Cassandra Nova, pangit siya doon maganda yung Cassandra Nova. Hindi ko siya kilala before. Kaya as in pangit, para siyang fetus sa comics. Itsura niya. Sobrang pangit nung Cassandra Nova na original. Di ba? Ang pangit. Ganito pala ang itsura niya. Pero, okay pa rin. As in, ang ganda pa rin ng pagkaka-portray kay kay Cassandra Nova. Na ang inaano ko lang, ganun ba kadali lumabas ng void? Hindi, feeling ko dahil nga sa may mayroon siyang... Hindi. Isipin mo, kung nakakuha lang sila ng sling ring before, sila Loki, ganun lang ba kadali makaalis? Hindi, feeling ko kasi matalino to si Cassandra. Di ba kaya niyang pumasok sa Feeling ko yung sorcerer, niya na. Paano makalabas, ganun. Kasi si Loki, hindi naman niya master pa yun. Hindi, kung makahanap sila ng sorcerer, nasa void, tas gaganon lang. Ba't hindi pa umalis yung sorcerer before? Parang ganun. Ngayon lang naiisip ko ng part na yun. Ang dali nila pinaalis lang dun sa void. Ganun lang. Which is, sila Loki nahirapan umalis. Oo nga, hirapan sila. Lang, nakaalis na. The feeling ko nga kasi medyo OP kasi nga si Cassandra. Alam niya yung dark arts din. Nalaman niya yung dark arts sa sorcerer. Na Natuwa din ako sa yung nilabanan nila yung 100 Deadpools. Si Nice Pool. Ini-start nila. What healing factor? Tawa ko sa Nice Pool na Kala ko mabubuhay. Wala pala siya. Walang healing factor. Pinatay lang siya. Paano kaya siya nilagay sa void Oo nga Parang wala naman siya. Wala naman siyang silbi kumbaga. Para nilagay lang or nagkamali lang siguro. Baka nagkamali. Baka siya yung maunang mali ng Naasar ako dito sa sinihan nung 'di ba nung ginano na ni Wolverine yung cowl. Yung first time makita mo sa cinematic na live action. Sabi ko wala din hiyaw. Putik kayo. Buti pa sa sa cinema ko meron. Yun nga sabi ko grabe naman. Dun lang siguro pangit yung experience ko sa sinihan. Kasi pero yung watching experience ko masaya. Kasi ako lang nagre-react talaga. Sabi ko, grabe naman itong mga dito, tao. Considering na na nanonood ako ng mga Marvel movies na the day na i-release nila, pero gabi. Tapos, yung mga sinehan dito, hindi kasi napupuno. Sa area namin. Yung nagbubook ako nung Deadpool Wolverine, puno lahat. So, oo nga puno nga lahat doon ko nakita na na maganda talaga yung sales niya. Oo. Kasi malas ko lang talaga sa crowd. Malas ka lang sa crowd kasi crowd ko masaya yun nga bad trip talaga ako sa crowd Ang ganda-ganda nung mga pangyayari. Lalo yung sa bus yung tumalon sila, yung nakaganon si oo. Ang ganda nun. Kaso pagbagsak nila CG na kitang-kita yung pagka-CG. Pero ang ganda pa rin yung parang yung nag-post lang sila doon. Ang ganda nun. Ang ganda nung pati sa dulo Ayun na gano'n na sila nung antimatter tsaka matter. But bakit kay Wolverine lang yung natanggal yung damit? Feeling ko kasi
Yung kay Wolverine matter yata yun eh. Antimatter yung kay Deadpool. Pero kahit na, nasisira pa rin yun. Hindi, I mean pang decay kay kay Deadpool, decay. Kay naman, Wolverine yung sasabog ka. Kaya sa kanya, di ba, yung biglang... Pero yung cowl niya hindi nasira, di ba? Oo nga eh. Yung damit lang. Ito lang, dito lang. ano lang yung fan service. Ang ganda pa rin yung katawan ni, no? Ni Yu. Oo. Grabe. Hindi ko alam kung CG yun o tunay. Totoo? Mukhang totoo naman. Inoil line lang. Oo. Grabe yun. Ang lupit nung... As in, hindi ko kasi masyado pinanood yung trailers. Gusto ko lang kasi walang expectation pagdating dun sa sinihan. Pinapanood ko kasi hype na ako eh. Ako rin, hype na ako pero hindi ko siya pinanood talaga. Tapos dumiretso lang ako sa sinihan. Wala akong ina-expect ko na maganda na wala, na-surprise lang talaga. Wolverine movie, Deadpool Wolverine movie lang talaga siya na may gagawin lang sila. Ang inaano ko lang talaga yung antics ni Deadpool. Yung hinihintay ko lang talaga yung mga jokes niya. Wala akong ina-expect sa story. Which is, bigla akong nagulat dun talaga sa yung story na tutulungan pala sila ni Electra Blade. Siya ni Gambit. Siya ni X-23. Tawang-tawa ko yung yung dapat meron pa silang fifth guy. Sabi niya, mag dito. Kapatay din. Sabi niya, patay na. Tawa ko yun yung kinall out niya yung Disney. Sabi niya, ngayon ba naging cheap pa yung Disney? So, kailan si Kala ko nga may lalabas pa. Wala na. Yun lang. Wala. Si X. Sino yun? Si X-23 ba yun? Oo, X-23. Malakas din yun eh. OP din yun eh. Nandun din siya sa timeline na ni Deadpool. Anong timeline pala ni Deadpool? Anong Earth siya? 1005 eh. Oo nga eh. Tapos yung una, di ba, parang pumunta siya ng Sacred. Siya ba yun na pumunta sa Sacred Timeline? Oo, siya mismo pumunta. Kasi parang nagkaroon siya ng existential crisis. Oo. Na, di ba, yun nga eh, kung titignan mo si Deadpool, yung character niya, parang hindi siya belong sa X-Men, misfit siya. Hindi niya alam gagawin niya, kaya parang, sa comics din, bihira siya maging Avenger, parang ganun, bihira siya makasama. Kasi sa ethics niya. Sa ethics papatay niya na lang. Mga hero, hindi pumapatay, di ba? Hindi niya papatay. Pag di niya gusto, patayin na lang yun. Pera. Mercenary nga. Yun nga, parang sabi niya, hindi niya alam yung purpose niya sa buhay. Kaya siya sumasali sa Avenger. Na feeling ko magandang moment yun pag nasali na siya sa Avenger. Iiyakan siya ni Thor. Sino kaya? Siguro, yun kabiruan niya, si Thor. Si Thor talaga. Feeling ko si Paul Rudd siya si Thor. Feeling ko. Lagi niyang pinili si Paul Rudd eh. Feel ko si Thor, hindi magigets ni Thor yung mga jokes niya, pero sila lagi mag-uusap. Sila nga lagi. Ewan ko si Hulk. Pero feeling mo ba, ibabalik yan sa Secret Wars? Sila Chris Evans. Yun ang di ko pa na Di ko alam eh, kung may balak sila ibalik din si Chris Evans. Which is, bumabalik-balik naman si Chris Evans sa Disney. Pero parang ayaw niya na kasi maging Captain America. Ewan ko, baka sa rules ng Disney kasi, pag naging actor ka ng Disney, may certain restrictions ka. Hindi, tsaka siguro ayaw na nilang bumalik. Baka rin siguro sawa na siya na gusto niyang iba yung yung parang pag Chris Evans, hindi lang Captain America siguro yung gusto niyang maalala ng tao sa kanya. Well, wala na. Ay, hirap eh. Hindi mo na maalisan niya yun. Yun na yun. Yun na yun eh. Ang feeling ko lang sa Secret Wars mangyayari, yung parang ginawa lang sa No Way Home. Yung biglaan lang silang nag-team up.
Baka. Pero kung kaya nilang gawin na parang i-connect lang sa... Oo. Tingnan muna natin yung mangyayari sa Doomsday. Hindi ko rin ma-pick. Kasi biglang iniba na talaga nila yung storyline eh. Parang lahat nung nangyari before wala na. Yung sa Quantumania. So, biglang magdo-Doomsday na lang sila. Kaya nga eh. Pero ang lakas ni Kang di ba sa sobrang lakas nun eh. Oo. Hindi ko nga alam paano natalo ni Ant-Man yun eh. Diba? Natatawa ako ba? Kaya ba ni Ant-Man to? Parang ginawa na lang yung parang suntukan na Kahit yung sa Marvels na animated na series dati, hindi nila natalo si si Kang, di ba? Hindi nila natalo si Kang eh. Ang nakatalo kay Kang si team up pa rin ng Avengers. Hindi lang si Ant-Man. Hindi lang si Ant-Man. Natalo niya ng sapak-sapakan. Favorite ko si Ant-Man kaya okay lang. Gusto ko rin si Ant-Man talaga. So, Ant-Man as Paul Rudd. Basta Paul Rudd. Wag si Paul Rudd na Ant-Man. Wag si... Okay na. Okay. Sino yung isa? Yung old na si Hank. Si Hank Pym. Masyadong seryoso si Hank Pym eh. Kahit sa comics, seryoso siya eh. Kaya okay si Scott lang. Okay si Scott lang. Ang ano ba? Ano magiging... Ano pa ba ang pwedeng sa Deadpool? Feeling ko, after nito, kung magda-jump siya ng universe to universe, sana yung sama niya si Hugh Jackman. Mahal sa budget. Mahal nga sa budget. Pero malay mo kasi hindi. Ang feeling ko, ang gagawin ni Deadpool tsaka ni Hugh, di ba wala nang babalikan si Hugh Jackman? Ang pinaka gagawin nila, mission nila, bubuo sila ng X-Men. X-Force. Baka doon na pumasok yung Nasa X-Force ba si Wolverine? Hindi ko alam. Pero baka gagawa nila kasi kasama na sila eh. Bunkmates na sila. Di tsaka baka yun nga, wala nang pamilya si Wolverine. Baka maghanap sila ng mga hiwa-hiwalay na X-Men. Baka nga eh. Yun yung gagawin. Ang nasa dulo nga, di ko alam, yung kulang, yung parang nakulangan din ako sa ending. Hindi na inintroduce ni Deadpool si Wolverine sa ibang X-Men. Oo nga no. Hindi parang, universe nga. Hindi pero 'di ba andun pa yung si Logan. Patay na 'di ba? Patay na. Kaya nasisira yung timeline nila. So hindi parang parang wala lang. Dito si Logan, may pumalit. Ang weird lang nung tawag dito, nung timeline doon sa Deadpool. Kasi 'di ba yung sa 2 ba 'yon? Yung nakita niya nag-cameo sa kwarto yung mga yung X-Men. Tapos parang yun eh. Parang hindi pa yata dapat time na nung matandang X-Men 'yon. Diba? Parang nga eh. Tapos kung ganun yung timeline nila. Kung kay Logan 'yon, di dapat ang tanda na nila ay hindi patay. Namatay din si 'di ba? Professor X nun. Pero yun yung matandang, yun nga eh, paano matandang Logan na yun? Ay, hindi, future pala yun. Future nga eh. Labo. Hindi niya pinakilala pa. Which is, yung time ni Deadpool siguro, buhay pa si Logan nun. Alam ko na ba hindi pinakilala. Yun yung medyo mag-. Bakit? Wala pang cast. Tsaka wala pang budget. Wala nang budget. Yeah. Wala nang budget para kaya kung sino yung gagawin nilang X-Men. The feeling ko yun yung next di ba? Yun na yung next Kaso magkikita sila nung Logan na present Logan. May mag-paradox yun na sasabihin na lang
patay na. Oo nga, labo nun. Hindi ko alam paano nila ayusin yan. Hindi ko rin alam. Hindi ko alam. Ayun. Wala nang maisip na ano. Timeline. Yun pa lang naisip ko na pero hindi ko talaga feel na Dr. Doom si RDJ. Sa lahat ng Robert Downey Jr. fans. Sorry. Okay siya, pero ayoko siyang main villain na Oo. Ang na lang, iniisip ko na lang, sige, pagbigyan natin. Tingnan na lang natin next movie. Kung ano magiging. Ang gawin siguro nila, ano ba yung sunod sa sa timeline ng MCU? Kay Falcon na? Kay Falcon. Ang labo tapos ipakita si Doom dyan eh. Next year yung Doomsday. Next year na ba Doomsday agad o Fantastic Four muna? 2025 daw. Mauna tapos yung Doomsday muna? Hindi ko na alam yung timeline kasi binago nila Pero alam ko una ata Fantastic Four. Una, baka early 2025 ang Fantastic Four. Ang hirap. Kasi may trailer tapos, na 2025 nga yung Fantastic Four. Gusto ko kasi habang pinapakita na si Doom Parang ginawa nila kay Thanos. 2026 pa lang Doomsday. Kailan ang secret? So mauna yung Fantastic Four. 2020. 1 year off by 1 year. Fantastic Four. GM. Gusto ko ulit mapakita parang ginawa nila kay Thanos nga. Yung parang may prevailing villain na nag-aantay. Ganun gawin nila. Paano? Sino na kaya bagong Avengers? Ayun nga parang ang weak na ng Sacred Timeline. Oo. Walang Iron Man. Wala pang nangyayari na magsasama-sama uli sila. Kanya-kanyang muna storya ulit Mm-hmm. 'Di ba? After Infinity War, kanya-kanya sila ng Sino na lang ba natitira? Pangit wala nang Cap. Wala Iron Man. Yun pa lang ang pangit na Wala ring Black Panther. Ay, hindi si Black Panther si May Black Panther. Si Shuri. May Cap. May Cap na. Pero wala Iron Man. Ang pangit naman ni Ironheart. Hindi feel ko hindi siya. Spider-Man. May Spider-Man pa sila. May Thor pa sila. Hulk. Wala na silang Hulk. Wala pa Hulk? Meron. Siya pa rin. Oo. Kaso, hindi ko na siya feel as Hulk na malakas na Hulk. Tone down na siya Mellow na siya, mellow. Si tingin mo, sino yung dapat maging leader ng Avengers? Ang hirap, no? Ang hirap. Sa MCU, ang hirap. Ang hirap parang sino ba ang ang bata ni Shuri? Bata ni Tom Holland? Si Falcon. Ang corny kasi, parang ang corny ni Falcon Pagbigyan na natin siya. Cornyan ako pag siya yung leader Okay pa ako kay Cap pero pagka ayoko talaga Yun lang naiisip ko. Ang boring niya kasing leader. Compare mo naman kay hindi feeling ko malabong si Thor Hindi kaya ni Thor yan. Hindi si Thor Yung Guardians nga parang 'di ba hindi na sila Pero babalik pa si si Chris Pratt. Si Star-Lord na lang ata Star-Lord. Wala si Drax. Kasi nasulat doon na Star-Lord will return. Sila yung inaabangan ko Parang di ko alam kung ano mafe-feel ko sa Vision na series. Meron Meron ba?
Wala lang, tinis lang nila na magkakaroon. Parang ano pa? Ano meron? Hindi kasi Kasi 'di ba meron dalawang version na yung isang parang Android lang, yung isa yung parang yun nga yung naputol, parang transfer ni nung Vision sa WandaVision yung ano 'di ba? Yun nga eh. Yung parang memories and ano. Pero parang ang corny. Kaya corny. Yung Agatha nga parang di ko feel pa eh. Agatha wala, mukhang filler lang eh. Ang pangit, sabi ko bakit ganun. Inano pa nila si Agatha. Naintindihan ko si Echo eh, pero si Agatha. Hindi, yun yung ano eh. Yun yung kung paano siya makakalis sa ano. Sa bind ni Scarlet Witch. Pero para saan? Oo nga eh, para saan? Ang corny. Kalaban. Si ano, nagustuhan ko yung kay Hawkeye. Kay Kate Bishop. Nagustuhan ko. Gusto ko rin yun. Ayun, Young Avengers. Yung Black Widow na ano, sino ba to? Yung kay Florence Pugh. Hindi ko ramdam yung Thunderbolts. Hindi ko rin ramdam eh. Parang ang corny. Feeling ko flop yan. Hopefully. Not. Inaano ko ba lang eh. Parang flop na yung Thunderbolts eh. Sana wag. Kasi ano. Wala nang Marvel juice eh. Wala na eh. Ubus na. Ubus na eh. Etong Deadpool Wolverine, kumanda lang talaga kasi X-Men ano eh. Kaya tie-in ng X-Men eh. Pero kung maano talaga nila. Kailangan talaga magkaroon ng X-Men na kailangan na nila mag-introduce ng bagong ano talaga. Oo. Bagong story. Ang pangit na naman nangyayari. Oo. Bigyan na nila ng mutant. Ay, feeling ko, tingin mo, di ba, kunwari Avengers versus X-Men. Walang palag yung Avengers eh. Wala. Ang lakas na X-Men eh. Sa mga Avengers ngayon, wala nga Avengers ngayon. Wala nga, nakaano sila ngayon. Wala, ang labo, parang, kunwari, si Storm pa lang. Sino pa napat mo kay Storm? Wala. Si Thor. Si Thor lang. Pero Magneto, sino? Professor X. Ay, hindi, Scarlet Witch pala pwede. Scarlet Witch. Tingin ko kaya kung Team Avengers siya. Hindi ba considered mutant yun? Hindi, no. Basta Scarlet Witch na siya, hindi siya yung si Wanda. Pwede. Di ba? Kaso patay. Nakita mo yung sa multiverse? Kumakatok kasi. Kung napansin mo yung sa multiverse, di ba sobrang OP ni Wanda? Oo. Kung ganun siya, kaya. Kaso, hindi pa siya considered as mutant. Ha? Ay, hindi, magic siya eh, magic. Magic eh. Hindi naman siya ano eh. Oo, tama. Walang science dun eh. Wala. Hindi genes. Si Professor X nga natalo niya eh. Ang lakas-lakas na ni Professor X eh. Siguro siya lang. Kaso, bakit niya tutulungan niya Avengers? Hindi, may Vision na. Hindi na parang si Vision. Walang palag Avengers. Wala. Sa Avengers ngayon, wala. Si Scarlet Witch lang talaga. Ay, si Doctor Strange ba? Malakas. Ngayon. Parang pwede ano. Malapit siya kay Wanda eh. Hindi, pagka naging ano siya, yung sobrang lakas pa niya. Cosmic na. Baka pwede. Kaya niya. Pag naging Phoenix Force lang, yun lang. Talo na. Yun lang. Kaso hindi nila gagawin ganun agad. May Phoenix na dati. Naging Dark Phoenix. Parang 2 beses na nga eh, di ba yung kay Jean Grey, yung kay Hugh Jackman pa lang. Laging yun yung ini-story nila. Yun lagi. Ang gusto kong,
Ay, hindi. Pangit yung Apocalypse kasi. Na ano eh. Naging... Tingin mo, sino magandang villain ng X-Men? Ang dami kasing magandang villain sa X-Men eh. Dami nga eh. Pero, i-ano muna nila yung ano talaga. Gusto makita si Onslaught. Magneto pa lang. Ang dami ng story agad nilang pwede gawin eh. Oo. Si Onslaught gusto makita. Si ano kasi pangit nung pagkano yung Apocalypse eh. Yung naging ano nila. Sa Dati. Future Past ba yan? Hindi. X-Men Apocalypse. Apocalypse pala. Future Past iba pala. Yung Sentinels kalaban nila. Reset eh. Oo. Ah. Maganda yung ano. Oo nga, no, gusto ko eh. Wala na maisip na ano. Na tao. Laban talaga sa aware ka naman sa Secret Wars. Yung storyline niya. Yung plot niya. Parang nabasa ko dati. Pero hindi ko na maalala. Iniisip ko lang sino yung gagawin nilang Molecule Man eh. Ano ba ang ano ng Secret Wars? Yung parang ginawa ni Cassandra Nova na i-destroy niya lahat ng universe, multiverse, tas ititira niya lang yung void. Ang ginawa naman ni Dr. Doom, nag-iisang planeta na lang yung Battle World. Tas wala nang universe, wala nang multiverse. Nandun na lahat nakatira. Hindi ko ata ito natapos. Mahaba yan. Babasahin ko ngayon. Pero maganda yan, magandang ano yan. May mga may summary na sa YouTube yung iba dyan. Ang ganda. YouTube Shorts. Oh, YouTube Shorts. Babasahin ko yung buo. Pero ganda niyan, grabe, parang lahat ng variant nandun na sa isang planeta. Tapos yung multiverse leader nila si Doom. Isang planeta na lang, isang universe na lang. Wala nang multiverse. Okay. Siya na lang yan dyan. Mababasa na yan. Kaya mas maganda. Topic for another time. Pagka another yan. Pa ba? Guro yun na yung naano natin, oh. Natalaan naman natin lahat na. Oh. Sa Deadpool. Ano pa ba? Kasi favorite mostly na? Yun talaga yung mga sa X-Men, Deadpool, Wolverine. Tapos yung mga cameos. May tanong lang ako sa'yo. So, sa tingin mo ang anchor being ng 616? O nga, no. Patay na kasi si Iron Man eh. Sila ang sacred timeline. Feeling ko si Spider-Man. Feel ko. Siya yung pinakamabenta. Feel ko wala silang anchor being kasi sacred timeline sila. Ngayon ko lang na Hindi, ngayon lang naman in-introduce yung anchor being. Ngayon nga lang eh. Sino kaya? Baka Spider-Man niya. Feeling ko siya kasi siya yung pinakamabenta eh. Siya na lang. Pag nawala si Spider-Man, mawawalan din ng market eh. Wala na. Tapos na. Yung corny naman ko sino. Sino ba yung mga natira? Wala eh. Sa X-Men talaga, kunwari, pag narinig mo X-Men, Wolverine agad maisip mo eh. Wolverine. Oo. Pag Marvel, maisip mo Iron Man or Spider-Man. O nga no, pero Sony pala si Spider-Man. Pahiram lang siya. Oo nga. Yung Disney MCU lang. Sino pa bang buhay? Sino ba buhay? Si Falcon. Doctor Strange. Si Scarlet Witch parang kunwari pinatay or ano eh. O ano? Sino? Sino ba? Wala pang maisip eh. Hindi naman si Black Panther. Hindi. Ay, nagustuhan mo si Namor? Ako okay naman. Okay naman siya. Okay siya sa kalaban. Oo. Sana ibalik nila yun. Gusto ko yun, OP din. Sana balik nila.
Kaso, ewan ko paano siya natalo ni Shuri. Ayun nga eh. Tinanggal lang ng tubig. Tinanggal lang sa tubig. Nauhaw lang, ganun. Siguro ang anchor being yun. Oo nga, no? Wala pa confirmation na patay si Steve Rogers. Ay, oo nga, no? Hindi siya namatay, di ba? Tumanda lang siya. Hindi, tumanda lang. Oo nga, no? Buhay pa siya. Pwede siya. Si Cap. Pwede siyang anchor being. Yun na lang. Si Cap muna for now. Paano pagkatandaan? Kunwari, paano yun? Walang kwenta yung theory ng Feeling ko, ayun nga yung feeling ko eh. Kasi kaka-introduce na yung anchor being sa Sacred dapat Timeline. Dapat immortal yung anchor being. Marvel Jesus. Si Deadpool na lang. Kasi di ba si Hugh Jackman dapat immortal yun eh. Hindi naman namamatay yun eh. Kaya nasira yung timeline nila. Oo. Oo nga no. Pero tumatanda ba si si Cap? Parang hindi rin, di ba? Dapat. Diba? Mabagal lang siguro. Ay, hindi. Di ba lang? Na-freeze lang siya kaya hindi siya tumanda agad. Ano to? Red herring ba na pinatay on screen si Johnny Storm? Para hindi na maalala si Steve Rogers. He ages nga. Kasi kala ko hindi eh. Parang nag-freeze lang. Na-freeze lang siya kaya hindi siya tumanda. Kala ko kasi dahil sa super serum niya, hindi na siya tumatanda. Hindi. Ganun yung inaano ko. Si Hulk, tumatanda. Tumatanda ba siya? Tumatanda. Ata. Hindi rin namamatay yun eh. Si Hulk na lang. Si Hulk na hindi lang. namamatay yun. siya na lang din naman yung original na Hindi siya namamatay. Si Thor, hindi. Kasi hindi. Magulat kayo, anchor being si Hawkeye, no? Wala mo. Si Hawkeye. Iba, tumatanda. Si Thor. Di talaga tumatanda si Thor. Baka nga siya. Pwede rin. Thor o Hulk? Thor, Hulk, o si Steve Rogers, pwede. Sila lang naman na eh. Oo. Wala na maisip na Wala na maisip. Don't do that. Don't give me hope. Niisip ko lang sino yung magiging nila. Sana naman yung Galactus ngayon maganda. Sana. Hindi yung parang alam mo yung sa Fantastic Four na yung kila Miles Teller. Tumaan lang. Ang pangit nun eh. Sana kung naman nila maganda yung intro. Parang may build-up. Hindi yung ipipilit nila sa isang movie. Hindi ko nga na tandaan yung na yun eh. Plot na yun eh. Basta alam ko lang pangit siya. Silver Surfer. Ganun maganda rin naman yung nila dati. Silver Surfer ba yun? Nagka-Silver Surfer eh. Yung kayla Miles Teller? Alam ko kayla Johnny Storm pa yun ah. Hindi, yung hindi ko to pinanood eh. Yung bagong pagkatapos nila nila Chris Evans. Yung Chris Evans na Silver Surfer yun. Ayun, may Galactus pero usok lang eh. Oo. Kaya nga i-build up sana nila. Pero yung kayla Miles Teller, pangit talaga. Dr. Doom pala kalaban dyan. Dr. Doom doon kala Miles Teller. Pero hindi ko siya pinanood. Ang corny niya. Dami kasing kinat doon eh. Ako excited ako sa Daredevil eh. Sana maganda. Hindi. Scarlet Witch. Anchor being. Siya pinakamadaming tie-up. Oo nga, madami din siyang tie-up eh. Aso wala pang hindi pa confirmed eh kung patay o buhay. Pero feeling ko buhay pa yun. Lakas-lakas niya eh. Lakas-lakas niya. Tapos natabunan lang ng bato. Ang corny naman. Doon natin makikita kung papakita siya sa Agatha. Pero
tawag dito? Ano ba yung sabi ko kanina? Ano ba yung sinasabi ko kanina? Alin? Kalimutan ko din. Basta yung sa... Ano ba to? Basta kalimutan ko. Nawala na ako. Nawala na ako. Sa Agatha series. May Agatha series pa. Mutant Saga. Ayun, feeling ko yung Mutant Saga, may sariling timeline yun ng movies. Kasi Fox, ano yun, MCU yun eh. Ay, Fox, Disney yun eh. Hindi siya yung main, ano eh. Huwag na nila ituloy yung Vision, pangit na. Buti nga may okay pa yung WandaVision eh, pero wala na. Ayoko na ng Vision. Parang ginagawa. Okay lang ituloy. Alam mo yung ginawa nung vote? Napanood mo ba yung The Boys na bago? Hindi pa. Ay, sayang. Kasi ginaya nila yung Marvel. Di may mga timeline din. Di ba ganun sila? Minamarket nila yung mga movies nila. The Boys? May ganun yung The Boys eh. Ginaya nila. Si Strange. Siya lang may open plot eh. Si Doctor Strange. Pero after that, wala na ako maiisip. Wala. Kaya... Basta yun, ayoko yung sana magandang kalaban sa Fantastic Four. Sana. Hinihintay ko na nga lang yung trailer eh. Kasi may trailer na ng Comic-Con eh. Kaso hindi pero parang lang yun eh. Yung nag-uusap lang sila. Hindi, kaya nga parang hindi pa yun yung full trailer eh. Hindi pa tapos yung post-prod. Oo. Kaya dapat ilabas na nila para i-hype na yung malaman tao. Na ng i-hype na yung tao sa next movie. Sa nangyari sa Deadpool. Sayang, kala ko talaga si John Krasinski na yung Kala ko rin. Okay na ako sa kanya eh. Okay na rin. Tingnan natin kung ano mangyayari kay Pedro. Tutuloy ba nila? Alam mo ba House of M? Na parang ang heavy nung House of M sa budget. Pero Disney naman na sila eh. Kaya na nila. Sana matuloy nila. Kung gagawin nilang House of M, dapat may series muna. Yung Mutant Saga. Para pakita lahat. Oo, kasi ang hirap. Yun sa isang movie. Kasi mapipilitan silang yung plotline. Ng storya. Oo. Sana mag-start sila ng series papunta sa movie. Hindi yung mga series na nagsiseries sila na natatapos lang yung series. Walang... Di ba, nakita mo yung nasa van sila ni Wolverine, yung gumaganggan si... Hindi ko may tinitis siya na baka mag-tie up sila ni Deadpool. Tingin mo? Yung gusto kong tie up. Mas gusto ko kahit ako eh. Deadpool, Spider-Man. Deadpool, Spider-Man, pareha sila madaldal. Gusto ko yung ganun. Kahit si Andrew Garfield yung gawin niya, okay lang. Wag lang si Tobey, matahimik si Tobey. Pero kahit sinong Spider-Man, okay lang. Basta si Spider-Man. Basta si Spider-Man. Kasi sa 4, di ba, multiverse na eh. Ay, yung last niya, No Way Home. Multiverse na eh. Feeling ko, baka kaya niyang team up. Kaso kailangan niyang pumuntang New York doon si Deadpool. Sa New York siya. Hindi lumalabas ng New York si Spider-Man. Yun nga, di ba? Hindi siya, handle lang siya sa New York. Kasi, ang dami nila din. Si Daredevil. Si Spider-Man. Sino ba nga nasa New York? Minsan si Luke Cage nandun. Si Jessica Jones nandun. Labo, no? Hindi sila kakakitaan. Di kaya ng budget. Di kaya ng budget. Basta yun pala, sabi ko, dapat yung sa Daredevil, yung katulad sa Netflix, ang ganda. Baka mag-tone down. Yun nga eh. Gusto ko sana rated R pa rin. Dark masyado yung sa Netflix eh. Yun yung magandang Daredevil eh. Oo.
Yun nga eh. Tapos, feel ko ito tone down talaga. Wag lang nila gawin yung parang sa She-Hulk. Yung parang comedy si Matt Murdock. Ayoko nun. Feel ko magiging ganun. Ayoko, wag nila sirain ng ganun. Bakit? Ang ganda-ganda character si ano eh. Ayun na, doesn't make sense yung anchor beings sa MCU. Kaya, ano lang yan sa mga, feel ko sa Sacred Timeline wala eh. Sa Sacred Timeline wala. Sa branch timeline lang. Oo nga no. Sa branch timelines lang yung ano. Yung magkakaroon ng ano. Anchor beings. Wala, yun na yung pinaka ano, Nexus being. Oo nga. Wala ngang sense. Tingin mo, besides kay Dr. Doom, sino yung magandang biggest threat na ano? Na sunod, na kalaban? Pag ano pala, sa Avengers versus X-Men, wag nila yung, maganda yung Civil War na ano, MCU. Pero, sana wag naman ganun kaliit yung ano. Masyadong kulang eh. Oo, kulang-kulang yan eh. Ang ganda ng plot point ng Civil War. Grabe, ang ganda nun eh. Tapos, syempre sa budget constraints, sila lang. Kailangan nila, okay naman yung ginawa nila para sa budget ng Civil War. Oo. Pero, mas maganda yung mas malaking Civil War talaga eh. Sana nga sa Avengers versus X-Men, gawin nila parang Infinity War. Next big bad nila, wala muna. Mas okay yung maglalaban-laban na sila muna. Yung parang, Avengers versus X-Men? Oo. Oo, baka nga. Huwag muna mag-big bad. Hindi naman kailangan nila i-big bad. Kailangan muna nilang palawakin uli yung story nila eh. Feeling ko nga ganun. Sa Doomsday, ang weird naman kasi. Parang nawi-weirdan ako tuloy sa ano. Sa Doomsday, gets ko eh. Parang setup sa Secret Wars eh. Pero, hindi ko alam paano ipapasok yung X-Men dun. Wala. Maghihintay lang talaga tayo. Pero sana yung kung itutuloy nila Avengers versus X-Men, medyo malaki. Kailangan nilang gawin talaga ng story lahat muna. Hindi 10 taon na naman. Okay na yun. Okay na ako dun. 10 taon. Mga 5 years siguro. 5 years kasi medyo okay naman na yung technology. Ang hirap din kasi magantay 10 years. Tas Oo. Yung kasi mabilis. Kasi talagang nirush eh. Pangit eh. Mabilis lang dumaan yung 10 years before eh. Parang magaganda kasi mga movie. Tapos ngayon, nauubusan na sila ng story na kailangan. Yun nga, yung parang yung big bad nila, palaki na ng palaki. Simula nung nag-multiverse. Parang pagbibigyan mo ng, kunwari, Scorpion. Wala na kwenta yan. Kaya mga Sandman. Gagawin yan. TV show sila para Oo, diba? Doon nila malabanan yung mga yun. Or gawa na lang sila nung yung parang separate movie lang na in the MCU. Hindi, ayun, dun papasok yung mga sana gumawa silang maliliit na movie na sa Disney Plus lang ilalabas. Hindi naman lagi kailangan big screen. Ayun nga eh. Hindi, pero kasi, ko. Market pa rin kasi yun eh. Market pa rin yun eh. Hindi naman nila laging ipiplease lang yung fans. Kailangan nila. Oo. Pera, wallet din nila eh. Oo. Sa Star Wars, wala pa ako napapanood eh. Dami maganda. Madami? Yung Acolyte, daming may ayaw. Pero okay lang naman. Para sa akin. Wala pa nasisimulan. Anong magandang simulan? Mandalorian muna. Hindi mo pa napapanood Mandalorian? Wala pa talaga. Yung napanood ko lang yung sino ba to? Yung bagong Star Wars na yung may babae tas yung may black na lalaki. Sino? Ano yun? Yung Star Wars na movie.
si Kylo Ren pa yung kalaban. Dating episode 7 to 9. Yun pa lang kinapanood ko. Simula ka sa episode, sa TV show, simula ka sa Mandalorian. Tapos sunod-sunurin mo lang. Maganda ba talaga Mandalorian? Maganda Mandalorian. Kasi tapos nagka-Marvel fatigue ako eh. Iba naman yung take niya, no? Iba. Bali, medyo magulo kasi yung mga TV series eh, yung timeline. So yung Mandalorian, nasa gitna ng 6 and 7. So, yung mga kalaban nila doon, mga remnants ng Empire na lang. Kasi wala na si Emperor. Patay na. So, yeah. Sige, try ko yun. Try ko pagka. Tapos, doon natin i-podcast mo yung kung napanood mo lahat. Basta yung gawing comedy si Daredevil. Sa favorite kong ano yun eh. Pero nakikita ko rin. Huwag kang umasa. Nakikita ko kasi simula nung ginawa nung She-Hulk eh. Yung pangit eh. Ginawang comedy. Magiging ganun siya. Mawawala yung pagka-dark niya sa Netflix. Kaya... Hindi, pumasok naman na Disney sa rated R ah. Baka magbago sila ng isip. Sana. Series naman eh. Tsaka nun lang naman sa ano. Basta nakikita ko dahil sa ginawa nila sa She-Hulk. Iba na yung take nila kaya, no? Daredevil. Ayoko nung ganun. Favorite ko pa naman siya. Ay, hindi. Ewan ko kung tinitis lagi nila yun, yung kay Daredevil tsaka kay Spider-Man. Team up. Sana. Yung mga team up lang naman ng magpapakilig uli sa fans eh. Sa 4 siguro pwede kasi parehas naman sila nasa New York. Tapos papuntay na rin nila si Deadpool. Kahit mag-cameo lang, no? Oo, dumaan lang. Kahit mga 20 minutes lang, ganun. Okay na. One day, kahit yung Chris Evans lang sa Deadpool Wolverine, parang ganun lang. Pwede. Pang ano lang talaga. Pang tease lang na na pwede na siyang pasok sa sa MCU. Pero galing ng ang galing ng production. Walang nag-leak na sino man. Wala. Na-stop talaga nila yung mga leak kung sino lalabas, sino Yun nga. Feeling ko lakas ng NDA nila. Magkano rin siguro NDA nila? Siguro $500,000 pagka nag-leak kaya. Wala talagang lumabas kahit ano. Galing eh. Babayaran mo buong buhay mo. Kasi yung sa Spider-Man lumabas eh. Oo nga lumabas eh. Yung sa Deadpool, yun yung sumira sa akin pala sa Spider-Man. Nakita ko agad sa TikTok kung sino-sino yung pupunta. Nakita ko nga sa TikTok tapos dinownload ko na lang yung movie. Dinownload mo na yung sunod-sunod, di ba? Hindi, yung movie na sa torrent kasi wala, hindi pa bukas cinema nun eh. Ay, oo, pandemic yun. Pandemic nga pala. Yun doon ako na bad trip kasi tagal ko yung nabangan eh. Makikita ko na doon na yung mga wala din. Bad trip ako doon. Kaya yun, pinanood ko na rin sa to. Wala akong pinanood ko uli yun eh. Oo, ako din. Pinanood ko ulit. Pinanood ko na lang uli sa cinema nung nirelease na. Para at least big screen. Tsaka malinaw, pangit din minsan eh. Parang sa ngayon, parang hirap manood ng malabo. Malabo. Oo. Kasi HD na. Lahat nga HD na. Dati pwede pa eh. Nung bata ka sa CD, di ba? Ngayon, hintay ka lang din 45 days. Lalabas na yun sa streaming service. Hindi, streaming services. Disney Plus. 45 days lang ba? What? Ang alam ko, 45 days. Baka sa inyo. Sa amin, 3 months eh. Di ko alam. Di ko sure. Depende siguro sa bansa. Usually 45 days eh. Tapos ilalagay na nila sa Disney Plus. Alam ko depende sa bansa. Kasi yung ibang showing sa nire-rent na. Oo, meron nga.
Pero dito, parang tagal pa, 3 months. Sa Prime, pwede ka mag-rent sa Prime. Mga ganun. 3 months pa. Matagal dito. Kaya madaming namimirate. Parang ikaw na. Hindi. Nanood ako. Kaya nga bad trip ako sa sine yan. Support. Ayun. Siguro, doon na natin tatawa sa pirata. Sa pirata na natin. Ano pa ba? Wala na, Yun na lang. Nakaano naman natin. Yung Illuminati na bad trip ako, sayang. Wala. Hindi ko nagustuhan gaano yun. Parang hindi sila gaano nag-dwell sa multiverse. Pinahapyaw lang eh. Hindi, yun kasi yung unang take siguro ng multiverse. First time ni Doctor Strange din ma-encounter ang multiverse nun. Kaya ganun siguro. Tsaka unang wala. Ngayon lang talaga umokay ang i-stop na nila yung multiverse. Mas okay ng isang timeline lang talaga. Tawa ako yung kay Deadpool, di ba? Yung parang din-joke niya. Sabi niya, tama na yung mga multiverse. Hindi na nag-work eh. Stop na. Hindi na kaya. Galing eh. Talaga. Hindi ko alam kung sino writers nun. Pero galing eh. Galing nga. Galing. Galing naman Hindi, pero tutuloy pa rin nila yan. Sana natuto sila sa fatigue ng tao. Na wag nila gawing lazy writing yung Grand fresh take. Nasa kanila na lahat ng rights eh. Pero totoong villain yan dati mga companies. Big bad yan. Yung mga big bad. Kasi kung wala lang mga agreement yan, maganda-ganda niyan eh. Kaya ngayon nakuha na nilang halos lahat. Okay naman na. Lahat naman na eh. Parang Spider-Man, naka-rental lang eh. Hindi, parang kahit papano nakukuha nila. Kuha na. Hindi na yung dati na amin lang to Bawal kayo gawa. Yung yung Venom, wala sila ibang mapasok kasi yun lang. Sino yung kalaban ni Venom pala? Mga Venom din. Corny? Sinal, ganun? Siya na? Parang first movie lang din. Feeling ko sinal na yung kalaban. Hindi ko alam. Tapos lagi nilang tinitis yung yung pupunta siya kay Tom Holland or hindi naman natutuloy. Hindi naman nangyayari. Pero gusto ko talaga magkalaban sila. Mag-away sila. Kahit isang beses. Doon niya yung makukuha niya yung logo. Oo nga, Wala pa eh, di ba? Wala pa. Mukhang malabo. Last na to eh. Last Dance. Last Dance to eh. Mukhang malabo. Mukhang sana after yung Last Dance, pumunta na siya ng MCU. Feeling ko sana ma-introduce siya ng MCU na. Or feeling ko yung alam mo yung ginawa dun sa multiverse nung kay Tom Holland. Sana ma-portal back ulit siya sa mapunta siya sa Sacred Timeline. Sana ganun. Or ibang Venom. Pwede na Tom Hardy. Or yung lang, yung Venom na symbiote lang. Mapunta sa parang ibang kalaban. Ay, hindi. Pero mabait na yung Venom na yun kay Tom Hardy. Hindi. Diba doon nga magsisimula yun? Parang gusto niya maging Spider-Man. Tapos mali yung ways niya. Magiging symbiote siya na ewan natin. Last Dance na eh. Last Dance na yun. Yun na lang. Pero nasayangan ako sa Venom. Ang dami pang pwede dapat. Pwedeng gawin na mag-tie-in kay sa Spider-Man. Agent Venom, pwedeng dami. Wala. Pangit eh. Sony pa kasi. Sony pa rin ba ang Venom? Sony pa rin ang Venom. Pero napakita niya si Tom Holland, di ba? Ay, hindi. Sony naman kasi ang Sa post-credit. Ang nagpakita si Venom sa movie ni Tom Holland. Pero sa Venom na movie, hindi ko pinapakita si Tom Holland. Ay, alam ko hindi si Deadpool pala yung nagpakita dun.
Saan? Sa Venomverse. Nakita mo ba? Yung parang nasa convenience store siya. Convenience Alin store yun? ba yun? Hindi ko na hindi ko sure kung yun or nagpakita ba talaga siya. Hindi ko na maalala. Hindi ko sure. Yun na yata eh. Baka. Ay, nawala tayo. Ayun, siguro yun na. Tapusin sa Last Dance. Ang pangit na ending. Last Dance. Last Dance eh. Last Dance kasi, yun na yung pinakauli. Yun na Hindi, pero yun na lang. Ano na lang yung inaabangan mong movie? Kasi parang kahit pa paano nabalik ng Marvel yung MCU pala. Yung Limelight. Sa Marvel, wala talaga akong inaabangan. Nanonood lang ako ng mga release. Ang inaabangan ko, Star Wars. Star Wars? Sa Disney. Star Wars. Mga Star Wars movies talaga. Inaabangan ko ngayon. Kasi, hindi ko nga alam kung tutuloy pa eh. May nabalitaan akong mga Star Wars. Kasi iba-iba yung timeline eh. Hindi ko na masundan kasi din yan eh. Sobrang dami kasi. Kaya, ayun, wala. Ito lang talaga yung inaabangan ko before. Tapos, kung ano mang yung dumating. Joker ba? Tingin mo? Joker kasi walang Batman kaya parang di ako masaya. Parang kulang. Oo, pero dark kasi siya eh. So iba ang ang target audience. Well, yung DC parang na ba sunod doon? Blue Beetle lang last ko napanood eh. So nag-reset sila. Parang reset ulit. Hindi kasi si James Gunn na yung nagli-lead ng DC movies. Ano ba yung dinirect niya pa? Suicide Squad, di ba? Suicide Squad. Birds of Prey. Hindi, Suicide Squad sa kanya. Tapos siya rin sa Guardians of the Galaxies. Hindi, I mean sa DC. Ano pang niya? Alam ko Suicide Squad eh. So, ano yun? Wala nang Superman sila, May bagong Superman. Yun lang ang alam ko. Bagong Superman. Tapos ibang na to, kwento na ulit. Ibang kwento. Sana naman magaling na yung writers nila, di ba? Sana naman. Mukhang okay. Kung gagawin nilang Snyder lahat ilagay na nila. Hindi nila kinamit eh. Wag na nila i-edit na Wag nilang gayahin yung Marvel na yung humor ba? Oo. Kumbaga mag-stick na lang sila sa kung ano yung feels nung The Boys nga di ba? Out of the blue eh. Hindi ko pa napapanood yun eh. Hindi mo pa napapanood? Kahit isa? Season 1 lang. Yun yung panoorin mo, maganda. Yun humorous na dark comedy. Yeah, ko na. Pero hindi naman sila ganun ka-dark siguro yung Superman. Hindi naman siguro. Superman story laging medyo fresh eh. Lagi nga. Kasi sino naman kalaban niya? Tapos na si Lex Luthor eh. Siya na naman. Hindi ko alam. Hindi, feeling ko i-introduce na naman siya. Kasi yun naman lagi nandun eh. Lex Luthor uli yun. Lex Luthor uli. Sino man? Si Darkseid. Labo, pag Darkseid agad. Hindi na makaagad. Malabo Darkseid agad. Yung Flash din, malabo. Yung Aquaman, di ko napanood. Yung last. Okay lang. Hindi ganun kaganda. Connected pa rin ba siya? O i-reset din siya? Connected pa siya sa 1. Pero reset pa rin ngayon. Buo. Yun ang di ko alam kung papalitan nila si Aquaman. Ang gulo eh. Ang gulo masyado eh. Kasi, nagsimula kay The Rock eh. Natinis nila na babalik si Cavill tapos biglang tinanggal si Cavill. So, nawalan ako ng gana. Ano ba ginawa kay Henry Cavill ng DC? Sinabi nilang babalik. Kasi tinis ni The Rock nga na
maglalaban ng... Tapos bigla nilang ni-recast. Tapos nagbigla sila nag-recast. Yun lang. Sinayang. Sinayang. Buti, tapos niloloko ni Deadpool na ito yung deserve mo. Wala, mag-MCU na lang siya. Siya na bagong Wolverine. Okay lang. Okay lang din sa akin. Meron pa isa yung alam mo sa ano ba to? Yung parang action, yung parang James Bond na ano. Yung lalaki doon, si Eggsy. Sa Kingsman. Oo. 'Di ba yung siya yung tinitis na Wolverine? Hindi ko nakita. Hindi ko na... Pero parang ang labo. Ang hirap palitan ni Yu sa pagiging scrappy niyang tao. Oo. Yun nga eh. Parang hirap itap. Bumalik naman na siya eh. So, siya na muna yung gagamitin. Till you're 90. Grabe. Hanggang matanda yan, feeling ko. Yun na. Milk na nila yun. Titignan lang natin kung gaano kalaki yung bigay nila kay Hugh Jackman tsaka kay RDJ. Bigla balik eh. Nagkapera sila. Pero kung ikaw nasa Comic-Con, tas magugulat ka sa live, ganon. Pili ko hiyaw ka rin eh. Oo. Nandun si RDJ na expect mong hindi na magpapakita. Oo, bigla nandun, naka-doom pa. Napapasigaw talaga yung tao eh. Pero wag sana siyang variant lang siya. Variant. Wag siya si Victor Von Doom. Ay, yung parang Dr. Doom na Iron Man. Pwede siyang ganun. Pwede ko ganun yung gagawin nila. Sana ganun. Wag yung Victor Von Doom. Stark pa rin siya. Pero wag nilang babuyin yung Victor Von Doom. Ganda-gandang villain ni Victor Von Doom. Iba, kailangan iba. Ibahin nila. Pwede nila ibalik yun. Sino ba yung pinaka-dati? Yung kila Johnny Storm. Okay din yun eh. Ay, nalimutan ko na kung sino yung actor na yun. Basta yun, okay siya. Na villain. Okay nga din siya. Basta yun? Siguro yun na. Yun na. Oras na rin dito. Oo. 11 na yata dyan, no? 12 na. 12 na? Ay, 12 na. Sige. Sige, doon na natatawad. Mahaba tayo, nag-extend tayo eh. Nagpapalit-palit tayong topic. Dapat kaninang 1:30 ay 1:30 tapos na, 1:20 tapos na eh. Pero may nanonood pa rin. May nanonood pa. Salamat sa mga nanonood i-part 2 natin. Part 2 na lang natin. Tapos ibang movie. Panoorin mo yung The Boys para may kaano ko sa The Boys. Wala akong kabatuan sa The Boys. Sige, or sino yung mga viewers na pwedeng kabatuan sa The Boys? Hindi yung kila Coach Bamboo Anong season ba ng The Boys yan? Season 5? Season 5. This is The Boys. The Boys pala. Ayun. Salamat Kaloy sa pag-guest. Okay. Salamat sa listeners natin na nanonood sa Facebook. Siguro makikita nyo yung recording nito sa Spotify and YouTube siguro pagkatapos ko ma-edit yung episode 53. 54 pa lang yung 53 hindi ko pa na-edit. Ayun, so may ipa-plug ka ba Kaloy or ano lang? Sige. Pa-like na lang yung page, yung gaming page namin. Big Boys TV. Ayan. Hindi ako makapag-live, kailangan 100 followers eh. Ay, kailangan pala. Ibigay mo sa akin yung link. Ilalagay ko sa description. Sige. Big Boys TV. Facebook? Facebook. Sige. Yun. So, salamat sa mga nanood ng live. Salamat na nagstay kayo. Nakagulat hanggang magto 2 hours nandito pa rin kayo. So, for more updates, feel free to follow Di Na To Drawing Podcast on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, and Shopee. May merch pala kami. Itong suot ko ngayon. Yan, yung anniv shirt namin ng Di Na To Drawing. Check out na kayo sa Shopee para maubos na. Para makagawa ulit tayo ng bagong collaboration sa isang artist na i-collab natin. So, dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Salamat!
Salamat, Kaloy. Bye-bye. Bye-bye. Salamat.